So, share ko uli. So, yung discussion natin is all about measures of position. So, kapag measures of position, dalawa yung may pinag-uusapan tayo dito, tatlo. The quartile, decile, and percentile. Now, yung kalkulasyon natin ng quartile, decile, and percentile, depende kung ang mga data ba natin, tinatawag natin ungroup or group. So, kailan ba tinatawag na ungroup? Kapag less than 30 yung observant natin o yung respondent natin o yung observation natin, less than 30, ungroup data tayo. Pero kapag ang dami ng respondent o ng observations o ng elements, 30 and above, group data. By this time, tatalakayin natin measures of position, ungroup data tayo. Okay? So pag-usapan natin ngayon ang pagkalkula ng quartile, decile at saka ng percentile. So napakalaga ng pagkalkula ng quartile, decile and percentile. Kasi through this calculation, may madedetermine natin kung actually malalaman natin kung mayroon bang bias sa mga respondents natin or wala. Okay? So napakalaga ng pagkalkula ng measures of position sa statistics. And anyway, magagamit ito sa research. Okay, so proceed tayo. Sa pagkalkula ng quartile, decile, and percentile, kapag ungrouped data, ito sila, no? Ang quartile ay may formula na QK equals to K times N plus 1 over 4. So ilang quartile lang ba ang kinakalkula natin? Tatlo lang yan. First quartile or Q1, the second quartile, and the Q3, the third quartile. So tatlo lang. So kung pansinin natin yung quartile, ang denominator natin ay always 4. Sa decile, 10 yan, no? 10 for every 10 parts. For every parts, up to 10. Kaya lang, hanggang D9 lang tayo. D1 hanggang D9. So ang formula dk is equals to k times n plus 1 all over 10. Then we also have the percentile, pk is equals to kn plus 1 all over 100. Kapag percentile, ang denominator natin ay laging 100. Kapag decile ay 10, kapag quartile ay 10. Ibig sabihin ng quartile, quarter. Okay? So, divide by 4 kapag quartile, divide by 10 kapag decile, percentile ay divide by 100. So, paano ba yung pagkalkula ng quartile, ng percentile, at saka ng decile? Sa inyong formula, binigay ko na, no? So, ngayon, try nating mag-calculate. Assuming this is our given problem. Data set, hours worked by 11 employees, merong nagtrabaho ng 35 hours, 40 hours, 28 hours, 45, 30, hanggang ilang oras? Ayan. Hanggang 48 hours. Sa yung mga given natin. Sa yung mga given datos natin. Coming from 11 persons na pare-parehong nagtrabaho. Yung unang employee, nag-work ng 35 hours up to the last employee, yung 11th employee, nakapagtrabaho siya ng 48 hours. Siya yung mga scores natin in terms of hours. So, pinapaalam dito kung ano yung first quartile, ito no, ano ba yung second quartile natin, ibahin ko yung kulay, no? Ito yung mga kinakalculate natin. Quartile 1, second quartile, pinapaalam din yung third quartile. D5, D2, hanapin din natin yan. Hanapin din natin ang value ng D3. Hanapin yung value ng percentile 50, percentile 25, percentile 75. And alam ko meron pang isa dito percentile 30, inaanap din dito. So madali lang naman calculate ang mga yan. So percentile 30, pinapaanap din. And percentile 35, pinapaanap din. Lagyan ko lang ng mark, no? So paano ba ang pag-calculate? Simulan natin sa quartile. Halimbawa, first quartile or quartile number 1, hinahanap natin. Okay?
QK. Anong ibig sabihin ng K? Ito yung 1. Kasi originally, QK yan. Ito. Q sub K. Q sub 1. Yun ang ibig sabihin ng Q1. So, yung K natin in this given is first quartile. So, 1 yan. Kita naman kung ilan yung employee. Di ba? 11. 11 yung employees natin. So, yun yung value ng N. So, dagdagan mo lang isa yung N plus 1. So, that will be 12. Kasi 11 plus 1 ay 12 equals 11 plus 1. So, meron tayong 12 na N plus 1. And then, sa tanong, okay, no? Meron tayong N plus 1, which is 12. Ang N natin ay 11. Ang K natin ay 1. Ang divisor natin kapag quartile ay laging 4. Yan. Now, we can calculate. Ano daw yung position ng quartile 1? Nasaan dito yung position na yon? Okay. So, inahalap natin yung position, yung place. So, calculate natin ang QK, Kn plus 1 all over 4. So, ganito lang siya. Equal. Multiply natin yung K, which is 1, kay N plus 1. Kasi ang numerator natin ay Kn plus 1. Tama? So, times 12. And then divide by 4. So, nakuha natin ay place, third place. Ibig sabihin, third position. Palitan ko ng position ito, no? So, kung titingnan natin, kanina nakalimutan ko lang sabihin, kailangan yung mga oras natin naka-arrange from lowest to highest. So, naka-arrange na sila. Lowest to highest, 28 hanggang 50. So, ito yung first, second, third, fourth. Lagyan natin ng ranking. First hanggang 11th yan. Noong in-arrange ko na itong mga to, from lowest score to highest score. 28 hanggang 50. So, meron ng first, second, third. Ang lumitaw sa posisyon natin dito ay 3. Asan ba ang third place? Di ba ito? 32. So, ang quartile 1 natin ay 32 kasi siya yung third place. Gets ba natin? Gets ba? Positioning. Okay. So, yung third place ay 32 kaya ang quartile 1 natin ay 32. Okay. Try naman natin ang Q2. Yung second quartile. Kasi tatlong quartile lang yun eh. Q1, Q2, and Q3, no? Yung Q2, dahil yan ang gitna ng 1 to 4, and yung middle, ang Q2 is always equal to the median. And in this case, ang median natin is 38, yung gitna, di ba? Pinag-aralan natin yung median last time. So, dapat 38 ang makuha kay Q2 kasi yan yung middle. So, ano ba yung value ng Q2 natin when it comes to K? Siyempre, kung Q2, ang K natin, sumusunod lang sa dos ni Q2. 2. Ang N natin, 11 pa rin. Wala naman nagbago. 11 employees. N plus 1 equals 11 plus 1 pa rin yan. So, meron tayong 12 all in all para kay N plus 1. Since quartile pa rin naman ang kinocompute natin, ang divisor natin is still 4. So, compute din natin yung position. Equal K times N plus 1, which is 12, and then divide by 4, slash 4. Sinusundan lang natin yung formula na Kn plus 1 all over 4. Ang position ay 6. E ano ba yung position 6? 38. So, ganyan lang siya kasimple. Nasusundan ninyo? Kung paano nakuha yung quartile 1 and quartile 2. So, try naman natin yung quartile 3. Yung quartile 3, ang K natin ay 3. Ang N natin ay 11 pa rin. Ang N plus 1, 11 observation, so 11 respondent plus 1 tayo, equals 11 plus 1 pa rin yan. So, 12 pa rin. Ang divisor, dahil quartile tayo, 4. Hanapin natin yung position, equals K, which is 3, times N plus 1, which is 12. Then slash, meaning divide by 4, yung divisor natin. So, 9th position. So, ano ba yung pangsyam? Ang pangsyam ay 45. Malinaw ba ang quartile? Saan group data? Walang kairap-irap, no? Yung formula, madali lang tandaan. Kn plus 1 over 4 lang kapag quartile. Yan kapag decile, Kn plus 1 over 10. Kapag percentile,
kn plus 1 over 100. Yun lang ang pinagkaiba ng tatlo. Kapag quartile, ang divisor mo ay 4. Kapag decile, ang divisor ay 10. Kapag percentile, divisor will be 100. So, yun yung kalkulasyon sa quartile. So, punta naman tayo ng decile. Tingnan niyo yung quartile 2, 38. Yan din yung median, no? Actually, may kamukha pang calculation ng median, hindi lang ang quartile 2, pati ang decile 5 at saka percentile 50 kasi pare-pareho silang between. So, try natin ang D5. Ang D5, ang K natin ay 5. Sumusunod lang yan sa subscript ng decile. Kung D5, ang K mo ay 5. Kung D2, ang K mo ay 2. So, 5 yan, no? 11, yung observations natin. Ang n plus 1, 12 pa rin kasi 11 plus 1 equals 11 plus 1. Ang divisor natin, hindi na siya 4. Kapag decile, 10 na. Ibig sabihin ng decile, coming from the word decade, dekada, 10. Yung quarter, coming from the word quarts or quartile, quarter, 4 yun. Kaya 4 ang divisor. Kapag percent, 100 ang divisor natin. And by this time, 10, no? Paano ba kalkulayin ang position? Ang place equals K times ko uli ng n plus 1 which is 12 and then divide ko ng divisor na 10. Kn plus 1 over 10. So nakuha ko ay 6. Ano ba yung pangalim? Ang pangalim may 38. So ang sagot natin equals 38. So sa makatuwid, ang D5, ang Q2 at ang median pare-pareho lang ng sagot. Can you follow? Clear? So madako naman tayo sa D2. D2 ang K natin ay ano? Anong K natin? Bata. Anong value ng K kapag D2? 2, Yes? sir. Ano? 2 po. 2. 2. Tama. Ang N natin ay, Kyle, anong N natin? 11 po, sir. 7 pa rin. Kasi same problem lang naman. Ang N plus 1 natin ay 12. So, ang divisor natin will be 10 dahil decimal tayo. So, 10, no? So, mag-calculate ulit ako. Equal 2 times 12 slash yung divisor na 10. Tingnan nyo, 2.4. Dahil 2.4 ang nakuha natin at hindi exact, hindi natin mapipili directly ang second kasi napapagitna siya ng second and third position. Tama? So ngayon, ang gagawin natin, ano ba yung second position? Ang nasa second position ay 30. Ano naman ang nasa third position? Type ko rin, no? Equals, tapos ko third position, 32. So balikan natin. Di ba ang second ay 30? Ang third ay 32. So sa makatuwid, ang dito natin ay equal kay 30. 30. Siyempre mauna yung mababa. Tapos may dadagdag tayo. Plus, ilan ba yung sobra sa device natin sa position? Di ba? 0.4. So 0.4 times kung yung difference ng third and second position. 32 minus 30. Minus 30, no? Ito siya yung 30. Then close ko siya. Paano ba? Nakalimutan ko lagyan ng times. Yan. Sagot natin ay 31. Ulitin ko ha. Equals 0.4 lang yun. Dapat 0.40 nakalagay. Yan. 30.8, yan ang ating D2. Paano ba nakuha? Ulitin ko ha. Equal 30 plus yung sobra sa 2.4, 0.4 times kung yung parenthesis ng difference ng 32 minus 30 and then close ko. 30.8. Yan ang ating second decile. Malinaw ba? Kapag hindi eksakto, no? Ang posisyon natin, mag-interpolate tayo. Tawag dyan ay interpolation. So, try naman natin ang D3. Ang D3 natin ay may K na 3
Ang n natin ay 11, ang n plus 1 natin ay 12. Okay. Divisor natin ay 10. Okay, calculate ko yung place. 3 times ko ng 12 and then divide ko ng 10. So, nahanap ko 3.6. So, 3.6 nasa third place and fourth place. Hanapin ko muna yung third place. Ang third place natin ay 32. And then ano ba yung fourth place? Ang fourth place natin ay 35. So, balikan natin. So, ano ba yung D3 natin? Ang D3 natin ay equal na kagad kay 32, yung mababa, no? Then plus, yung sobra sa position na 0.6, and then times ko lang difference ng 35 and 32. So, 35 minus 32. So, yan ang D3 natin, 33.8. Naintindihan ba ang decile? Naintindihan? 3 din? Malinaw ba? Yes po, sir. Kyle, malinaw ba ang computation natin? Kung paano nakuha ang D3. Yes Okay. po, sir. Okay na yung about yung iba. Di ko Yes, nakikita. sir. Malinaw Di ko nakikita yung iba. Miles, malinaw ba, Miles? Yes, sir. Pakita kayo yung mga pieces natin, no? Paki-open yung camera. Okay, punta naman tayo ng P50. Percentile 50. Alam niyo ba ang P50, ang D5 at Q2 at ang median? Pare-pareho lang ang value niyan. So, tingnan natin. Ang K ay, by this time is 50. Ang N natin ay 11 pa rin. Ang N plus 1 ay 12. Pero ang divisor magbabago, hindi na 10, hindi na 4, kundi 100. So, hanapin natin yung position. Equal 50 times yung N plus 1 which is 12. And then slash tayo ng divide natin ng 100. Slash means divide sa Excel, no? So, 6. Ano ba yung 6 position? 38 ulit. Diba? Equals 38. Ito siya. So, ibig sabihin yan, ang P50 natin, 38, kamukha lang ng D5 at saka ng quarter 2. Tama? Kamukha lang ng median. Kasi yung median natin, ang pinakagina natin dito, 38. 11 lang yung counts natin, which is odd number. O sigurado, ang sentro ay 38. Subukan naman natin ang P25. Alam nyo ba ang P25 ay kamukha lamang ng Q1? Okay? Q1, kasi 1/4. Q1, Q2, Q3, and then Q4, di ba? Pero hanggang Q3 lang, no? Hanggang D9 lang, hanggang P99 ang kinakalculate. Equal, yung K natin dito ay 25. Yung N naman natin ay 11 pa rin. Ang N plus 1 natin ay 12 pa rin. 12 pa rin, no? Ang divisor ay 100 pa rin dahil percentile. So, solve natin ng place o position equals 25 times yung N plus 1 na 12 and then divide natin ng 100. So, third place. So, third position. Ano ba yung third position? 32. Hindi ba kamukha lang yan ng Q2, Q3, Q1, 32. Yan. 1/4 kasi silang pareho. Sundan ba natin? Yung P75 may kamukha din yan. Yan yung Q3 kasi 3/4 silang pareho, no? Okay. Ano ba nakakalculate na kagad? Iulitin ko lang, no? Kasi po, kunwari. Naintindihan ba ninyo? Kasi ko muna yun. Ko muna yan. And even this, that one, and this one. So, okay natin dito ay 75. And then, ang N natin ay 11. Ang N plus 1 natin ay 12.
Well, so, proceed tayo, no? So, yung n plus 1 natin ay 12, yung divisor natin ay 100 pa rin. So, calculating ko yung position. Equals, yung k natin ay 75, 10 times yung n plus 1 which is 12, saka ko i-divide ng 100. So, ang makukuha natin ay place position number 9. Ano ba yung position 9? Ano ba yung 9 position? Ayun, 45. Eh, hindi ba kamukha lang siya ng quarter 3 ito? So, 45 din yung ating P75. So, may dinagdag pa ako. Try naman natin ang percentile 30. Okay? Percentile 30 tayo. Percentile 30, ang K natin ay 30. Yan. Opposite tayo ng N, 11. Ang N plus 1 natin ay 12 dahil N plus 1 ay 11 plus 1. So, ang divisor natin is 100 pa rin. So, computin natin ang kanyang position. Equals 30 times N plus 1 na 12. And then slash natin o divide ng 100. Ang nahanap natin ay 3.6. So kapag 3.6, third and fourth yan. So ano nga ba yung third position natin? Taas ko siya, no? Ang third position natin ay 32. So ano naman yung fourth position natin? So hanapin ko ulit, no? Ang fourth position natin ay, tingnan natin ulit, 35. Yan. Ito yung pangapat, 35. So balikan ko yung calculation. Third ay 32, ang fourth ay 35. So ang position natin 3.6. Equal, automatic like mababa, plus yung sobra sa position na 0.6, and then i-multiply natin ang difference ng fourth and third. 35 minus 32. So ang sagot natin, ang P30 ay 33.8. Yan ang ating percentile 30. Klaro po ba dyan? Klaro? Sayo naman natin ang P35. Ang K natin kay P35 ay 35. Ang N natin ay 11. Ang N plus 1 ay 12. So, ang divisor natin dahil percentile, 100 pa rin. So, solve natin ang position equals K times N plus 1. It is 12. And then divisor slash 100, 4.2. So, 4.2, ibig sabihin nasa fourth place and fifth place, yung sagot natin ng P35. So, ano ba yung fourth place? Hanapin ko yung fourth place. Ang fourth place ay 35. Ano naman yung fifth place? Hanapin din natin. Ang fifth place equal, hanapin ko yung fifth place. Ayun, 37. So, nakumpleto na, no? Yung fourth and fifth. So, pwede na nating i-calculate. So, 35 and 37. So, equal, definitely, doon sa mababa, yung 4, 35, plus 0.2, yung excess ng 4.2, which is 0.2, no? 0.2 times ko sa difference ng 35 and 37. So, times the parenthesis, 37 minus 35. So, yun yung ating percentile 35. 35.4 ang ating sagot. So, yun yung kabuang discussion natin under ng ungrouped data. Take note, ungrouped data pa lang yan. Iba ang way ng calculation natin kapag group data ang mga given natin. Ibig sabihin, 30 and above yung respondent. Eh, samantalang dito, 11 lang. Nagagets ba natin? Gets ba natin, Kyle? Raiden? Kyle, is it very clear? Yes po, sir. Okay, Raiden, malinaw ba na? Yes po. How about the others? Naintindihan ba niyo yung discussion natin? Klaro ba? Yes, sir. Opo, sir. Na? Opo, sir. Tingnan ko kayo isa-isa. Paki-open yung camera ninyo. So, go back ako, no?
May assignment kayo dito sa Excel natin. Alam ko nasa sheet 2 yata. Hindi yan. Eto. Yan. Solve for the following. So, copy ko lang yan, no? Copy. And then, send ko sa GC natin. Tama ba yung pinagsendan ko? 2B? Opo. So, yan mga assignment ninyo yan. Solve niyo yan just like what I did kanina. Ipapasa yan kapag nag-face-to-face na tayo, no? Huwag ngayon. Alam ko naman yung sitwasyon ng bawat isa sa atin ngayon. Hindi maganda ang panahon. So, malinaw ba ang discussion natin? Opo. Ayun yung kabuuang measures of position. Opo, sir. Ungroup data pa lang, no? Wala pa yung group. Tapusin ko muna yung ungroup. Actually, ito lang yung ginagamit ko ngayon, no? Yung PLDT namin ay down. Naglolo ko yung PLDT connections namin. So, ginamit ko muna yung packet Wi-Fi. Paki-open nga yung camera ninyo lahat for the last time. Sa last, time natin, today. Paki-open po yung camera. Okay, because I am documenting it. Gusto ko, naiintindihan talaga yung lesson, no? Basin ninyo, hindi ko dinamihan yung lesson. After kasi sayo sa quality not anymore with the quantity, no? Tambakan ko man kayo, baka hindi na maintindihan. So, intindihin nyo muna maigi yung group ng position. Medyo bumagal tayo. Mas okay nga siguro talaga yung online, no? Hindi rin. Kapag kasi hindi online, mas marami akong may tuturo eh. Kasi hindi ko na kailangan ng PowerPoint. On the spot na ako. Unlike ngayon, kailangan mo muna mag-type. No? Kasi so far, Mary, malinaw ba yung discussion? Kamo, Mary? Pwede kayong magsalita. Okay, ready na session. May tanong ka na? Sir, ano po yung gagamiting data po dun sa accounting? Ano? Ano po yung gagamiting data po? Ano yung gagamiting data? Opo. Same lang yung binigay ko. Yung employees pa rin. Yung 11 employees pa rin. No, yun pa rin ang gagamitin ninyo. Okay, nakalimutan kong i-state, no? Same problem lang, kaya lang, iba naman ang hahanapin ninyo. 11 employees pa rin at yun pa rin ang kanilang mga scores. I-continue nyo lang. Baga-explore nyo lang. Thank you, Okay? sir. So, wala na ba ibang tanong? Klaro ba, Angela and Flores? Sige, Kyle, may tanong? And Batak? Sir, saan po? Sa yellow pad po isusulat, sir? Yes, anak. Tapos ipapasa na lang kapag nag-face-to-face tayo. Huwag na mag-upload. Alam ko naman, pahirapan. Katulad po, bali pati po yung activity last week doon din po sa yellow pad. Yellow pad na rin, ipapasa na lang ng sabay. Bali, dalawang activity na Okay niyan po. yung ipapasa kapag face-to-face. Sir, Okay? question din po pala doon sa activity last week. Min, median, and mode lang po talaga. Main mode and median lang, anak ko. Anyway, Okay. madadagdagan naman yan. Huwag kayong mag-alala. Nilalagay ko rin naman sa sa condition, no? Iba ang panahon kasi ngayon, so iniisip ko rin naman yung iba sa inyo. Maybe sa inyo, may ilan na binaba, hindi makapag-online. No, ganyan lang yan. Nag-iintindihan tayo, no? Para lahat win-win, okay? So wala ba kayong gustong itanong? Maliban dyan? Okay, baka may tanong ka. Ramses, wala ka bang question, anak? Ramses? O question? Wala kayong gustong itanong? So, binigay ko na yung activity, gawin na ninyo, and then, ingat lang palagi, hindi maganda yung panahon.
Ray din, taas uli ng kamay. Batak, sige, taas mo ng kamay. Yes, Send po yung data, ano no? yung mga data po sa Git. Yung mga data Isisend pong ko. gagamitin. Isisend ko right after this. Isisend ko na naka-Excel. Mayroon pa nga kayong bonus, may synthetic division calculation doon at saka yung previous. Kasi isang Excel lang ang ginawa ko. May makikita kayo doon kung paano ako mag-synthetic division na sample na binibigay ko sa first year. Bonus na yon, no? Yung mga synthetic division ko kasi hindi lang naman pang two terms lang yung divisor. Pang marami yan, unlimited. So yun yung sample na binibigay ko sa kanila. Pwede pa ninyong gamitin yan. Okay, wala na ba kayong tanong? Pwede kayong magtanong kung ano yung gusto niyo tanong. Mary, wala kang question up? Mary? Tanong? Cyrus, wala kang question up? Cyrus? Wala po, sir. Kyle. Kasuli na kamay si Kyle. Ano na lang, sir? Pasaya na lang po yung discussion po today and last week po. Send ko. Sige na, sisend ko. Dito na lang, no? Actually, pwede ko naman itong i-upload sa YT. Anyway, wala namang, hindi na masikat yung YouTube ko, no? Pwede nyo panoorin doon. Sisend ko na lang yung link. Save ko siya. Kasi sinasave ko yung mga video, sayang. No, Hindi po, sir, yung ano, kahit yung ano po, yung mismong file lang po nung diniscuss. sige, nako, no problem. Sisend ko sa inyo. Okay, thank you and God bless. Salamat. See you sa face to face. Sana face to face na. Salamat sa inyo. God bless sa inyo lahat. Ingat lagi. Wala na Thank you bulakbol, no? po. Ginagabi Thank na. you po, sir. Okay, para safe kayo lahat. Okay, Thank you, sir. salamat. Good day, sir. Okay. Thank you po.